Hola, toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay July 26, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 13, verse 44 to 46. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Sunday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, dalawang maikling talinghaga yung kinuwento ni Jesus. At inihambing niya ito tungkol sa kaharian ng langit. Sa una, may isang tao na nakatagpo ng kayamanan na nakabaon sa bukid. Pansinin po ninyo, hindi niya ito hinanap. Habang ginagawa lamang niya ang kanyang gawain, bigla niyang natuklasan na mayroong isang napakahalagang kayamanan. Kaya sa kanyang kagalakan, ipinagbili niya ang lahat upang mabili ang bukid. Sa ikalawa naman, meron namang isang trader ng perlas. Hindi tulad nung una, etong trader na to, sinasadya niyang maghanap ng perlas. Eksperto siya sa pagkilala ng mahalaga o mamahaling perlas. At nang matagpuan niya ito, dahil sa kanyang kagalakan, anong ginawa niya? Ipinagbili niya ang lahat upang mabili niya yung mahalagang perlas. Magkaiba ang paraan ng kanilang pagkakatagpo. Yung isa, hindi niya hinahanap, hindi niya inaasahan. Pero yung isa, aktibong naghahanap. Pero ano ang common sa kanila? Pareho silang gumawa ng isang desisyon. Umuwi sila, ipinagbili yung kanilang lahat ng kanilang ari-arian at binili nila yung bukid, binili nila yung mamahaling perlas. Napakaganda ng comparison ni Jesus. Sa atin, may mga taong katulad ng unang lalaki. Yung bang tipong hindi naman nila talaga hinahanap ang Diyos. Marahil dahil abala sila sa kanilang trabaho, abala sa pamilya, abala sa pang-araw-araw na buhay, abala sa kota. Pero isang araw, may nangyaring hindi nila inaasahan. Nagkaroon ng sakit, o kaya naman may isang taong pinadala, at doon nila natagpuan si Jesus. Hindi nila siya hinahanap, pero parang si Jesus mismo ang sumalubong sa kanila. Marahil naman, may ilan din naman sa atin ay iba naman ang kwento. Meron iba sa atin ay sila'y naghahanap. Matagal na naghahanap, nagbabasa ng maraming libro, nag-aaral, nagtatanong, nananalangin, naglalakbay. At sa mahabang paghahanap na iyon, natagpuan nila ang Diyos. Magkaibang kwento, pero pareho ang wakas. Pareho lang natuklasan na ang Diyos ang tunay na kayamanan. Merong isang detail, merong isang word na hindi pwedeng makaligtaan natin. Hindi sinabi ni Jesus na malungkot nilang ipinagbili ang lahat. Anong sabi? Sa kanilang kagalakan, ipinagbili nila ang lahat. Ibig sabihin, kapag natagpuan mo ang tunay na mahalaga, hindi mo na iniisip yung mga bagay na iniwan mo. Mas nakatuon ka sa kayamanang natagpuan mo. At ganito rin yung buhay natin bilang Kristiyano. Minsan iniisip natin na yung pagsunod kay Kristo ay puro bawal, puro pagsasakripisyo, puro pagtalikod. Pero ang totoo, ang Kristyanismo ay hindi nagsisimula sa tanong na ano yung ipagbibili ko. Nagsisimula ito sa tanong na
Ano yung nakita mo? Ano yung natagpuan mo? Dahil kapag natagpuan mo ang tunay na pag-ibig ng Diyos, hindi na mabigat ang pagpapatawad. Kapag natagpuan mo ang kapayapaang galing kay Jesus, hindi na gano'ng kahalaga sa iyo yung sasabihin ng mundo. Hindi ka na mag-worry. Let us pray. Panginoong Jesus, maraming salamat dahil patuloy mo kaming hinahanap. Maging kami man ay naghahanap din sa iyo o hindi pa namin namamalayan ng iyong presensya. Buksan mo ang aming mga mata upang makilala ka bilang aming tunay na kayamanan. Bigyan mo kami ng pusong handang isuko ang anumang humahadlang sa aming relasyon sa iyo. At nawa ang aming kagalakan ay hindi magmula sa mga bagay na lumilipas, kundi sa katiyakang natagpuan ka namin. Amen. Friends, baka may kakilala kang naghahanap pa rin ng direksyon sa buhay. O may isang taong hindi niya alam na ang Diyos ay matagal nang kumakatok sa kanyang puso. I-share natin yung audio gospel na ito. Share natin ito sa ating mga kaibigan, kakilala, sa ating mga GC, kamag-anak, sa mga classmates natin, no? Sa mga katrabaho natin. Baka ito yung magandang sandali, maging sandali ito ng matagpuan ng taong iyon, yung pinakamahalagang kayamanan, si Jesus. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.